Kabanata 6, Call. Mabilis akong bumaba galing sa pagkakasakay sa kanyang motor. The overflowing feelings and outburst I had back in the school faded with the brief and windy ride. Hindi ko na tuloy alam kung tama pa bang nagpahatid ako sa kanya rito, pero hindi ko iyon ipapahalata. Dumiretso ako sa bench na inupuan niya noong nakaraan. Inaayos niya pa sa manibela ang helmet na binigay ko kanina. Ayos na ako rito, salamat sa paghatid. Sabi ko para malaman niya na hindi na naman ako nag-e-expect na ihahatid niya ako pabalik kung sakaling uuwi na nga ako. He sighed heavily. The urge to turn and look at him is strong, but I didn't. Pinirmi ko ang mga mata ko sa harap hanggang sa narinig ko ang mga yapak niya patungo sa akin. Kalmado na ako. Napalis man ang mga luha kanina, alam kong kita pa rin ang dami ng iniyak ko. Naupo siya sa tabi ko kaya hindi ko na napigilan ang paglingon. He looked at me darkly. I wanted so much to divert his attention so I smiled fakely. Ayos lang ako dito, kahit ako na ang umuwi mag-isa. I don't think so, hindi mo yata alam ang daan pabalik, he said in a light tone. Bumaling ako sa dinaanan namin. Alam ko kung saan kami galing pero tama siyang mahihirapan ako kung nasa gitna na. Hindi ko alam kung saan pa ang tungo roon, kaya tama siya. Pwede namang pag-aralan, giit ko. You'll get lost in here. Gusto mo bang mangyari yon? He said darkly now. Umiling ako at tumingin sa kanya. His gloomy smirk made my heart pound a bit harder. Hindi no, pero ayaw ko lang makaabala sa'yo. Hindi ba sub ka ni Sir Ruben? Di walang pasok, hindi ba? Kaya wala rin akong ginagawa kanina. Umawang ang bibig ko para sa muntik ng masabing iba pang dahilan. Hindi ko ito nasabi. Uminit ang pisngi ko at nagkatinginan kaming dalawa. His look slowly became serious. Mas lalo kong isinantabi ang unang naisip at pinalitan iyon ng ibang sasabihin. Nakita mo ba ang nangyari sa audition ko? Ganoon ba kahirap ang dagdag na tanong kanina at napili kong buksan ang isa pang mabigat na topic? I bit my tongue to stop myself from saying anything that is related to my supposed question. Hindi, pero base sa narinig ko, may pakiramdam akong alam ko kung ano ang nangyari. Yumuko ako. Unti-unting naisip ang kahihiyan kanina, pero bahagya ring napabuntong hininga sa pasasalamat na hindi niya nakita iyon. I would die if he saw me humiliated that way. For sure, hindi papayag si Mrs. De Guzman na hindi ka sumali sa dance group. Pero hindi gusto ng audience at ibang senior members ng grupo. I said miserably. Hindi siya nagsalita. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nakita ko mas lalo lang naging mabigat iyon. Nakakahiya ang nangyari kanina pero alam kong karapatan ko rin ang hustisya. I did well so I had to be included to the group. I didn't want to be there because of the humiliation some seniors and the audience caused me. Sa biyahe, natanto kong kung tatalikuran ko ang pwedeng pagbawi sa desisyon nila, ako na mismo ang tumanggi sa pwedeng ibigay na hustisya. You don't know that yet. Marami ang miyembro sa grupong yon at pwedeng ilan lang ang nanood sa'yo kanina. Nagangat ako ng tingin sa kanya. I can't deny the hope that's shining in my eyes as I watch him say that. Hindi rin karamihan ang nanonood at hindi ko nakakalimutan kahit paano may pumalakpak din pagkatapos ng sayaw ko. He sighed heavily. Gusto mo talagang makapasok sa grupong yon? I nodded fast, sa huli nalungkot. Sana. Bakit mo gustong sumali? Para magkaroon ng kaibigan, sabi ko. Girlfriends and boyfriends? He asked. Oo, tsaka mahilig din kasi akong sumayaw, kaya kung sasali ako, nagkaroon na ako ng kaibigan, ginagawa ko pa ang bagay na gusto ko. He looked away. Sa ilang saglit kong pagtitig sa kanya, napansin kong dumaan ang iritasyon sa mga mata niya, pero agad ding nawala. Guni-guni ko lang siguro iyon. Tinawag naman ako kanina. Narinig ko naman na gusto ng advisor ang naging routine ko, pero masyado lang akong nahiya at nagpaapekto sa mga pangaasar. I recalled. His lips parted a bit. Nakatitig na siya sa akin ngayon. I would never disprove their prejudice of me if I don't go out there and show them that I am not like what they think of me. Iniisip kasi nila na dahil taga Manila ako, mapagmataas at mayabang na dahil anak ako ni Mami, maarte rin ako.
Nanatili ang titig niya sa akin. He looked stunned or something. Ngumiti lang ako. Pasensya na, tumakbo lang naman ako kanina at ginusto ko lang umalis dahil masyado akong naging emosyonal. Maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Sometimes, I'm really impulsive and emotional, but it subsides really fast. Tinagilid ko ang ulo ko para ipakitang talagang ayos na ako. Sa itsura niya kasi, para bang hindi naniniwala sa sinabi ko. He looked away for a few moments. He swallowed hard before he turned to me again, licking his lips, making it look redder. Bahagya akong napakurap-kurap. I can't help but notice his smallest moves. I don't know why, but I find his every move very catching. Or is there another term? I blushed when I realized I know where this is heading. Ni hindi ko alam bakit ako natutulak sa kaisipang iyan. Kahit na nagka-boyfriend ako, hindi ko kailanman hinayaan ng isipan kong maligaw sa mga makamundong bagay. Gusto mo pa bang sumali kung ganoon? And it doesn't help that his tone right now seems like he just woke up and still on his bed. Para akong aatakihin sa puso habang dinadama ang bawat malakas na ugong nito. I imitated his lip licking without thinking and stopped when I realized it. Oo. Then, should we go back and talk to the advisor? Uminit ang pisngi ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa ibang bagay na ewan. Kung gusto mo talaga to. Pahabol niya. Ayos lang kaya? Hindi ko siguradong tanong. His jaw clenched for a fast moment and his gray eyes darkened more. He swallowed hard again. Kung gusto mo talaga, ayos lang. Tingin mo magandang sumali ako? Medyo nag-aalinlangan ko ng tanong. Huwag mo akong tanungin. Baka hindi mo magustuhan ang sagot ko. You decide. You want it right? Kumunot ang noo ko. Nawala bigla sa isipan ko ang kahalagahan ng pagsali ko doon. Sa hindi malamang rason, mas nag-alala ako sa naunang sinabi niya. Bakit hindi ko magugustuhan ang sagot mo? Hindi mo gustong sumali ako? He didn't answer. He only looked away with his jaw obviously clenching. Pwede namang hindi. Kumunot ang noo ko. Hindi alam kung ano ang sinasabi. Never mind my opinion. He said huskily. Ilang saglit ko siyang tinitigan bago siya tumayo. Bumalik na tayo roon at kakausapin ko si Mrs. De Guzman. Hindi maganda ang ginawa sa'yo ng mga nandun. May sasabihin pa sana ako pero tinamaan na ako ng hiya. Tumango na lang ako at tumayo. Nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo sa kanyang motor. The silence between us is suddenly deafening. Ang titigan namin ay biglang naging makahulugan. Hindi ko alam kung sa akin lang ba iyon o nararamdaman niya rin iyon. When he held out his helmet to me and I received it, it was as if I'm floating or something. Umangkas siya sa motor niya at dahan-dahan sumunod na rin ako. His bike roared into life and slowly nilagay ko ang kamay ko sa kanyang baywang. I realized that there's a change in the way I touch him. May kung ano na akong nararamdaman na hindi ko kayang hawakan siya gaya ng dati. I unconsciously tried to correct the way I held his abdomen. Hindi ko tuloy sinasadya ang paghagod. My face heated again that I had to withdraw my touch from him. Yumuko siya, tinitigan ang ginagawa ko. Sorry, nanginig ang boses ko. He covered my hand with his and put it in place. It made me hug him tighter. I stopped breathing for the whole moment. Lalo na dahil kahit na umayos na ang kamay ko, hindi niya pa rin tinatanggal ang hawak niya. Dahan-dahan niyang iniwan ng kamay ko. Hinawakan ng manibela at ilang sandaling sinulyapan iyon bago pinaandar ang motor palayo roon. Buong biyahe, iyon ang naging laman ng isipan ko. The awkwardness I felt only resonated when his bike stopped near the school. Wala nang tunog ng makina sa gitna namin at nakakabinging katahimikan na lang ang nagahari. Our stolen glances at each other speaks volumes to me. My heart is fluttering so bad and I could say it is a foreign feeling to me. Thank you. Ako na ang kakausap kay Mrs. De Guzman. I offered to break the silence. His lips protruded and he shook his head. Sasamahan kita. Sabay kaming pumasok sa eskwelahan. Nakita ko ang iilang tingin sa amin. Some even greeted him and I walked there beside him silently. Tinitingnan ko ang mga pumapansin sa kanya at nakita ko ang iilang palakaibigang ngiti ng iba.
Muling natabunan ang iniisip ko nang nakita kung sino ang sumasalubong sa amin. It is the advisor of the dance group and the seniors who were the judge. Medyo malulungkot ang mga seniors at wala na sa mukha ang ipinamalas na yabang at panghuhusga kanina. Mr. Riago, thanks for bringing Miss Sevilla back. I'm so disappointed at my dancers for doing such a thing. That's bullying, she boomed. Walang anuman, Mrs. de Guzman. She smiled at him bago sa akin. Pasensya na iha, hindi ko alam na ganito ang mangyayari pero nagawa ko na ng paraan ang tungkol sa kanila. Iyon ay kung interesado ka pang sumali. Opo sana ma'am, pero kung tingin nila hindi sapat ang alam ko, hindi naman po ako magrereklamo. Pwede naman po akong kausapin na maayos. She looked at the seniors who all looked so miserable now. Takot sila sa advisor at pareho silang nanliliit sa titig nito. See, iyan ba ang sinasabi ninyong, I will suspend those who did this? She announced in front of everyone. Naroon pa ang ilang audience at ang bulong-bulungan nila ngayon. Hindi na para sa akin kundi para sa mga seniors. Mabilis akong umiling. Ayos lang naman po ang nangyari, ma'am. My only issue was the rude way of assessing my ability and that is all. No, she said firmly. I do not tolerate the bullying. They all should apologize and be punished. Sorry, Amber. Pag-uunahan nila. Pasensya na, Amber. Hindi ko naman talaga gusto mangyari to. I'm sorry, Amber. Sabay lapit sa akin ang pinakatahimik na senior kanina sabay hawak sa aking braso. Sorry, kalaunan umandar naman ang kanto sa flash drive. Naghang lang yata ang stereo gaya ng madalas. Paulit-ulit silang nag-sorry. The attention and the apology warmed my heart that I turned to Mrs. de Guzman. I forgive all of them, ma'am. Kontento na po ako na in-acknowledge nila ang mali nila. Yes, they should because it was very rude. Pero iha, the school's rules are rules and it is included in the handbook that members are to suffer suspensions to the club's activities as punishment to their actions. Hindi pwedeng sorry lang dahil ano pang silbi ng ginawang panuntunan kung ganoon. Hindi ako nakapagsalita. Yumuko ang mga nagkasala at ang ibang mukhang kasali sa grupo, tumango at sumang-ayon sa gustong mangyari ni Mem. Halika, I'll call a meeting for the whole group. Auditions will continue on our next schedule. For now, I want a meeting for all of you. Po? Gulat kong tanong. Kasali ka, Miss Sevilla. It's obvious that you are talented. So if you please join us, I have a few words for the seniors and the rest of the group. Sumama na ako sa kanila. Nilingon ko ang pinanggalingan ko at nakita ko si Jackson doon. Palayo na at pabalik na rin siguro sa faculty. I sighed and continued walking towards the group. Masayang tinanggap ni Mami ang ibinalita ko sa kanya. Hindi ko man idinetalye na ang buong nangyari, kontento na rin naman siyang malaman na napasali nga ako. I know you would do good. I think you are even better than any one of them, she declared proudly. I smiled. Sa meeting, nasa harap ang 5 nagkasalang seniors. Tama si Jackson, marami pa silang miyembro at may ilang seniors pa na hindi naman ganoon ang ugali. The 5 seniors handed down their uniforms as a sign of their suspension and I heard probably dismissal from the club. The sophomores were immediately hyped up dahil gusto nilang maging pamalit doon sa mga natanggal. Nobody was then rude to me from there. Everyone was civil and respectful. I just hope it will last and I just hope eventually I will have friends. Sa ngayon, kontento na ako sa tungo nila sa akin. The next days were better too. Yung mga bastos na komento ng mga basketball players na wala na. Ilang beses dumaan ako sa gitna ng pangkat nila, akala ko makakatanggap ako ng pambabastos pero tahimik lang sila. I even hugged my books tighter because I'm so scared pero halos walang humihinga o gumagalaw sa kanila. Binalikan ko ng tingin ang grupo. Most of them watched me in serious stares. I unconsciously smiled at myself because somehow my days are better. Hindi pa man ako nagkaroon ng kaibigan, the change in the people's treatment of me is a big thing. Who got the highest score? Jackson asked after a few days of hard and long lectures in math. Si Amber Sevilla po, sir. Sabi ng may hawak sa papel ko. Namilog ang mga mata ko. Napatingin ako kay Jackson. He smirked a bit. Nagsisimula na kasing maging medyo mahirap ang lessons kaya nahihirapan na rin ang iba. Napatingin ang ilang kaklase ko sa akin pagkatapos kay Jackson. Masyado kasi akong tumitig at nangiti.
Mayabang sa score na ipinakita sa kanya. Nakakahiya tuloy. Yumuko ako at nagsulat na lang sa notebook para kunwari abala. My chem class is better too. Hindi man friendly ang mga kasama ko, simula noong perpektong nagawa ni Jackson ng assignment namin at naihayag ko rin sa kanilang mabuti, medyo nakikita na nila na may kwenta naman ako. Yun nga lang, habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ang bawat topic, kaya kailangan pa ng iba yung pag-i-study kung gusto kong panatilihing ganoon. It's been 2 weeks since it happened and I can say that my disposition have been better. Wala pang kaibigan pero hindi ko inakalang kontento na ako. Kontento ako dahil hindi na muli ako nakakatanggap ng magaspang na tungo. I am not sure if I earned it when I joined the dance group or what. I'm just really glad. Amber, tawag ng kaklase ko. Nilingon ko siya. It's our major in business. The old professor was still mean to me at times but lately, I sense something else in the way he treats me. Noong nakaraang araw kasi, huli ako nakapagpasa ng papel sa kanya. I handed my paper to him and he received it. His hand clipped mine for a few moments and he smiled creepily. It was a weird experience that I'd even want him to be rude to me instead than be friendly and creepy. Bakit? Tanong ko sa kaklase. Totoo bang ayos na raw si Sir Ruben? Nagulat ako roon. How would I know that, right? I wish for Sir Ruben to be better, but I completely forgot about it. Hindi ko alam eh. Bakit? Wala lang. Ang sabi kasi baka papasok na si Sir. Di wala na si Sir Jax? Hindi ba close kayo nun? Dapat alam mo. Close? Hindi naman Medyo natataranta ako. Hindi ko alam kung bakit hiyang-hiya ako na ganoon ang tingin nila sa aming dalawa. Madalas niya kasi akong tawagin pag may recitation o may ipapasolve sa harap. Honestly, I'm always nervous but a part of me is so proud of myself if I answer him correctly. And what I'd give to see his brow shut up and smirk. What? Uminit ang pisngi ko. Sige, huwag na, mukhang wala kang ang alam. Aniya at kinausap na ang ibang kaklase. Hindi natanggal iyon sa aking isipan buong araw. Kahit bukas pa ng hapon ng klase ko sa kanya, iyon pa rin ang iniisip ko. I realized how I just suddenly got used to him. Hindi ko na malayang temporary nga lang pala siya roon. And that night, I imagined myself having to go to school without looking forward of his classes. Inabot na ako ng hating gabi sa kakaisip na hindi kaya maganda ang tungo sa akin dahil sa kanya. Kinausap niya kaya ang mga tao? Nagalit kaya siya sa kanila? Humalakhak ako sa aking kama at ibinaon ang mukha sa aking unan. Bakit niya gagawin iyon, Amber? You silly girl. Why would your wild imagination think of that? Then I imagine myself going to school without him. It will be very boring. No color. Napawi ang ngiti ko at malungkot na lang na tumitig sa kortinang puti. The moon is shining brightly above the sky. It made me sad. Then there will be no way to see him or to talk to him? Unless kung pupunta kami kina Evelyn para sa chemistry namin. Madali lang ipasa ang inorganic chem. Kung may hindi ka naintindihan, tanungin mo lang ako. Or should I hold on to what he said? Pero iisipin niya ang bobo ko dahil tanong ako ng tanong. Hindi naman siguro. He's not rude. Okay, not that rude. I remember when he called me Arte. I smirked. Paano ba ito? Kailan kaya? Bukas kaya andyan pa siya? Baka mamaya si Sir Ruben na. I'm sorry, Sir Ruben. I want you to be okay, but I don't want Jax to ever stop teaching us. Pwede kayang sa chem na lang si Sir Ruben at manatiling si Jackson sa math namin? Muli kong inisip ang mga araw na papasok akong hindi ko siya nakikita. Medyo malungkot na nga ako sa mga nagdaang Sabado na parang may gusto akong gawin pero nananatili lang sa mansyon. Gusto kong pumunta sa Talampas. The view is nice but it's not the view that's urging me to... Ano ba tong mga pinag-iisip ko? Puyat at kabado ako kinaumagahang pagkagising. Ayan kasi kung ano-ano pang iniisip noong nagdaang gabi. Ay nako. Thank you, Kuya Lando. Sabi ko habang kinakawayan ang paalis namin sa sasakyan nang ihatid ako, maaga sa araw na iyon. Nang nakalayo na ang sasakyan, huminga ako ng malalim at kinusot ang kawawang mga mata. Humikab ako. My goodness, inaantok ako kakapuyat kagabi. Umikot ako at hinarap ang gate.
Maaga ako madalas dahil halos wala pang tao. Laking gulat ko nang nakita ko si Jackson, nakahilig sa kanyang motor. Pinagmamasdan akong mabuti. Ngayon pa na mukha akong zombie. Good morning, Miss Sevilla. Are you sick? He chuckled a bit. Ganoon ba kasama ang itsura ko para mapagkamalan niya ako may sakit? Hindi pa ako nakakapagsalita. May sinabi na naman siya. Hindi ko alam na antukin ka pala sa umaga. Hindi naman. Puyat lang ako. What if he asked me, ba't ako puyat? Ano isasagot ko? Bago pa man mangyari ang kinatatakutan ko, dumating na ang isang maganda pero mas matandang babaeng profesor. Parang may usapan ang dalawa dahil agaran itong may ibinigay kay Jackson. Sumulyap ang education prof sa akin bago kay Jackson. Jackson glanced at me and winked before he eyed what the teacher gave him. Good morning po sa inyo. Sabi ko at nagmadali na agad na umalis dahil nakakahiya naman kung manatili ako roon. Nakakahiya iyon. Buong araw tuloy akong wala sa sarili dahil sa paulit-ulit na pag-iisip noon. The nearing math subject is making me tremble. Mabuti na lang at weekly quiz lang ngayon kaya pwedeng buong oras akong nakayuko sa aking papel. Yun nga ang plano ko. The thought comforted me for 5 seconds. Sa huli, mas lalo lang akong kinabahan na halos may estatwa ako nang nasa pintuan na ng klase. Nanatili ang mga mata ko sa aking papel habang sinasagutan ang ibinigay niyang quiz. Kaya lang masyadong maraming pumapasok sa isipan ko na sa problem solving, hindi ako agad-agad nakakapag-isip. Ang hirap, bahala na to. Naririnig ko ang mga kaklase ko pagkatapos nagsisitayuan para magpasa. I want to answer it all. Napahiya na nga ako kanina. Kung mababa pa ang marka ko ngayon, lalo na, hindi ba? Then suddenly, in the middle of my analysis, naisip ko ang pinagpuyatan ko kagabi. Babalik na si Sir Ruben. Hindi na siya magtuturo rito. Hindi naman ako ang huling nagpasa ng papel. As I walked towards him in front, I can sense the humor plastered on his face. My heart is pounding really bad that I thought I would never get through it. Tinalikuran ko siya pagkatapos at dumiretso na sa desk ko. Halos kalahati pa sa klase ang hindi pa tapos pero pwede nang umalis ang nakapagpasa na gaya ko. Miss Sevilla, please help me arrange the papers when your classmates are all done. Napaangat ako ng tingin sa kanya. He looked at me with the same playful and humorous eyes. Pakiramdam ko, alam niyang kinakabahan ako ng husto. He's playing with me or something, but I don't know why I'm fine with it. In fact, I liked it. Okay, simple kong sagot at nagligpit ng gamit habang umuupo ulit. Pwedeng ako na lang, sir? Offer ng isang babaeng kaklase. Bahagya akong na-disappoint dahil gusto kong ako ang gumawa noon. Hindi na, si Miss Sevilla ang gusto kong gumawa noon. Ay, okay. Sabay sulyap sa akin noong babae at ngiti. Tumikhim ako at yumuko na lang. I don't know what to say. I suddenly regret wanting to do it when I saw all my classmates gone and it's only us, alone in that room. Lumapit ako sa kanya. Maayos naman ang pagkakalagay ng mga papel, pero alam kong gaya ng dati, gusto niyang alphabetical order iyon bago niya i-check. Nasa harap ko siya, nakatingin sa akin at naghihintay. Did you do well or do you want me to check your paper and correct your wrongs? He said and chuckled. Ha? Hindi ah. Ayos naman ang sagot ko kaya ayos na yun. I'm just kidding. Hindi ko gagawin yun. Kinagat ko ang labi ko at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga papel. He erased the writings on the board at tahimik na ang buong silid dahil wala na nagsasalita. Tumigil ako sa ginagawa at bahagyang tinitigan ang likod niya. Nagpatuloy ako nang nagkaroon ng lakas ng loob para magtanong. Kumusta na nga pala si Sir Ruben? Ang sabi, ayos na raw siya. Babalik na raw siya sa pagtuturo? He's done erasing the writings. Bumaling siya sa akin. Humor is still etched on his face. Yes, he's better. Maayos na rin niyang nagagalaw ang kamay niya kaya baka by next week, he'll be back teaching. Next week? Gulat kong tanong. Ganoon kabilis? Oo, bakit? He smiled a little. Sa Kemba babalik na siya? Oo, sa lahat. Sa lahat? Pati math dito? He grinned more. His eyes became more dangerous that I couldn't stop my fast-beating heart. Oo, babalik na rin siya rito.
Pero magtuturo ka pa rin sa ibang level lang o sa engineering? He shook his head. I only did Ruben a favor. I have other plans for my career. Oh. I couldn't hide my disappointment. The silence stretched. I couldn't look at him. Naalala ko lahat ng ipinuyat ko kagabi. I realized that having him here comforts me. Ngayong wala na siya, pwedeng tsaka na lang kami magkikita kapag pupunta ako kina Evelyn. Hindi madalas iyon. And that will be very sad, ha? Sana nagpatuloy ka na lang na maging professor, kahit hindi sa amin, kahit sa ibang level na lang. O, I don't want to be your professor. Nagulat ako roon. Anong ibig sabihin nun? Do I annoy him that he says that strongly? Mataman kaming nagtitigan. Seryoso siya kaya mas lalo akong nadismaya. Bakit? I know I've been to a bit of trouble in the past weeks, but after that, wala na naman. Unless if you don't want to see me much, or us much, then okay. We'll still see each other. Hindi na kami masyado nagkakasundo ni na Evelyn na sa malapit sa inyo mag-aral eh. Pero siguro, pwedeng isuggest ko next time pag may project kami o take-home quiz. Tapos matuturuan mo pa ako. Not that way, Amber. We'll see each other. Tinapos ko ang pag-aayos ng mga papel. Tumango ako at huminahon na dahil alam kong pinapagaan niya lang ang loob ko. Maybe he noticed that I panicked a bit. He noticed how bothered I am because we won't see each other so he's giving me false hopes. Tumigil na ako. Inilahad niya ang cellphone niya sa aking harap. Napatitig ako roon. Put your number on my phone so I can text you when I want to see you, so we can text and talk even when I'm not here. He's gone a long way for me. Ngayon, ito ang magiging paraan niya para mapakalma ako. You silly Amber, you're like a thirsty kitten. Siya lang ang kaibigan ko rito kaya ganoon, hindi ba? Oo, yun lang ang dahilan. Hilaw akong ngumisi. Sorry, am I being too clingy? It's okay, kahit wag na, nakakahiya naman. Alam kong concern ka lang sa akin dahil estudyante mo ako. He licked his lower lip. Mas lalo niyang inilapit sa akin ang phone. I'm getting your number now because finally, I won't be your teacher. It won't be unethical to text and call you whenever I want to, whatever I want to. Kumalabog ang puso ko. I'm not your teacher and we won't talk about school. Put your number on my phone. That's if you want to call and text me too. Feathery things are tickling my stomach. Kasing pula na rin siguro ng kamatis ang pisngi ko. Tinanggap ko ang cellphone niya at tinipa ko ang numero ko roon. I took my phone out too and gave it to him. With his thick eyebrow furrowed, he put on his number on my phone. Then he gave it to me. But I can ask you a bit about school, right? In case may hindi ako alam sa chem. I said shyly. Oo, but I don't want it taking all the time whenever I call you at night, okay? My face, neck, down my back heated profusely. Hindi ko na napigilan ang ngiti. Buti wala ka namang katawagan kapag gabi. I mean, nagtaas siya ng kilay. Wala. Talaga? Kalmado kong tanong kahit na naghuhuramentado na ang kaloob-looban ko. Wala, hindi ko ugali ang ganoon. Then, you won't call me much. Napapaos kong sinabi. Nagkatinginan kaming dalawa. Kinuha niya sa hawak ko ang mga papel. Even the light touch of our hand made me jump a bit. Let's see. Why? Do your Manila boys call you at night? His brow shot up. Umiling ako. I don't have boys. Humalakhak siya. I don't believe that. Totoo. Giit ko. Bahagyang tumataas ang boses. Wala. He smirked evilly. Even so, it doesn't matter. I will call tonight. I hope the line won't be busy. Hindi nga. Wala akong katawagan kapag gabi. Giit ko lalo. His evil smirk remained. I glared at him. He stared at me cockily. Let's see about that.